Mainit ang hangin sa Maynila. Hindi ito ang karaniwang init ng tag-init na amoy alikabok at usok ng jeepney sa EDSA. Ito ay init na may halong bigat, isang nakakasakal na tensyon na bumabalot sa bawat kanto, mula sa mataong palengke ng Divisoria hanggang sa mga opisina sa Makati. Sa telebisyon at radyo, isa lang ang laman ng balita, ang pagsiklab ng giyera sa hangganan. Sa Timog Silangang Asya, sumabog ang isang tunay na digmaan. Ang akala ng marami na simpleng irinan ay nauwi sa madugong engkwentro. Para kay General Mateo, isang veteranong opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang balitang ito ay bangungot. Nakaupo siya sa loob ng war room sa Camp Aguinaldo, nakatitig sa mga mapa. Ang kalaban, isang puwersang gumagamit ng mga armas galing sa Rusya at suportado ng China, ay nagsimulang umatake sa ating mga teritoryo. Sir, tumataas ang casualties, bulong ng kanyang aide na si Kapitan Reyes. Ang boses nito ay nanginginig. Ang mga lumang kagamitan natin. Hindi umuubra sa multiple launch rocket systems, INMARES, nila. Napahilamo si General Mateo. Ang Pilipinas, sa kabila ng tapang ng mga sundalo nito, ay dehado sa gamit. Ang mga kalaban ay walang habas sa pagpapakawala ng mga rocket at artillery shell. Ang langit na dati payapa ay naging kulay abo dahil sa usok ng pulbura. Dumating ang Hulyo 24, 2025. Isang petsang hinding-hindi makakalimutan ng bawat Pilipino. Sa isang liblib na bayan sa hangganan, isipin natin ang isang coastal defense zone sa Palawan o Northern Luzon, basag ang katahimikan ng umaga. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa lupa. Ang mga magsasaka at mangingisda ay napatingin sa langit, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa papalapit na kamatayan. Ang kalaban ay naglunsad ng all-out offensive. Gamit ang mga Russian-made rocket launchers, pinaulanan nila ng apoy ang ating mga outpost. Ang mga barong-barong at bahay na gawa sa yero at kahoy ay nagmistulang mga pusporo na sinindihan. Ang maitim na usok ay pumailan lang, tinatakpan ng araw. Dapa! Dapa kayo, sigaw ng isang sarhento sa kanyang mga tauhan habang gumuguho ang lupa sa paligid nila. Pero huli na ang lahat para sa ilan. Ang mga forward operating bases ng Pilipinas ay sabay-sabay na inatake. Gumamit ang kalaban ng mga mortar, rocket, at mga makabagong drone para tiktikan at durugin ang ating mga posisyon. Ang mga sundalong Pilipino, sanay sa jungle warfare at counterinsurgency, ay nabigla sa tindi ng conventional firepower na humampas sa kanila. Ang mga sibilyan, mga nanay na nagpapaligo ng anak, mga lolo na nagkakape sa labas ng bahay, ay nagtakbuhan. Iwan ang mga kalabaw, iwan ang mga bangka. Walang mahalaga kundi ang buhay. 13 inosenteng sibilyan, kabilang ang isang 8 taong gulang na bata, ang binawian ng buhay sa unang oras pa lamang ng pag-atake. Agad na nagdeklara ng state of emergency ang Malacanang. 4 na probinsya sa paligid ng conflict zone ang isinailalim sa evacuation order. Ang mga kalsada ay napuno ng mga truck ng militar at mga pamilyang naglalakad, bit-bit ang anumang maisasalba nila. 10,000 Pilipino ang naging internally displaced persons sa loob lamang ng isang araw. Sinubukan ng Philippine Air Force na lumaban. Ang ating mga D-50 at -16 na ay lumipad mula sa Clark Air Base. Pero ang kalaban ay handa. Mayroon silang anti-aircraft systems na galing sa China. Hindi makalapit ang ating mga eroplano. Ang bawat pagtatangka ay may kapalit na panganib ng pagbagsak. Sa Camp Aguinaldo, mabigat ang atmosfera. Nagtipon ang Security Cabinet. Ang Defense Secretary, kasama ang mga matataas na general, ay nagkatinginan. Masyadong malakas ang offensive nila, ulat ng intelligence chief. Lalo na ang mga armas na galing Russia. Kung tatagal ito, maubusan tayo ng bala at tao. Ang likod ng kalaban ay ang China, handang magbigay ng supply anumang oras. Ang problema ay hindi ang tapang ng Pilipino. Ang problema ay oras at kagamitan. Naisip nilang humingi ng tulong sa Amerika at Europa. Pero ang sagot ay laging pareho, we stand with you, but delivery will take time. Taon ang bibilangin bago dumating ang mga order. Ang giyera ay nasa pintuan na ngayon. Anong silbi ng kanyon na darating sa 2027 kung sunog na ang ating mga bayan bukas? Sa gitna ng desperasyon, isang batang opisyal ang nagtaas ng kamay. Sir, may balita ako mula sa Poland. Ang sabi nila, ang mga kagamitang galing sa Japan. Subok na ang kalidad.
At mabilis silang mag-deliver. Katahimikan. Japan? Ang bansang minsan nang sumakop sa atin noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero wala na silang ibang pagpipilian. Ang reputasyon ng Japan sa defense industry ay lumalakas. Mabilis, pulido at available. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagpadala ng urgent request ang gobyerno ng Pilipinas sa Tokyo. Kailangan namin ng self-propelled howitzers at precision-guided munitions. Ngayon na. Ang tugon ng Japan ay parang kidlat. Naintindihan ng Tokyo ang sitwasyon. Ang Pilipinas ay isang strategic partner at kaalyado sa rehiyon. Ang banta sa atin ay banta rin sa katatagan ng Asya. Bagamat may mahigpit na proseso ang Japan sa pag-export ng armas, dahil ito ay para sa depensa at ang Pilipinas ay biktima ng agresyon, pinabilis nila ang lahat. Ang kontrata ay nilagdaan sa loob lamang ng ilang linggo, isang himala sa mundo ng defense procurement. Ang Pilipinas ay umorder ng 100 piraso ng self-propelled howitzers at 100 sets ng precision-guided missile systems. Ito ay 1 bilyong pisong sugal na kailangang manalo. Agosto 2025. Sa Subic Bay International Airport at Villamor Air Base, dumating ang mga dambuhalang transport planes na may tatak ng Rising Sun. Nang bumukas ang cargo doors, lumabas ang amoy ng langis at bagong bakal. Dahan-dahang ibinaba ang mga makina. Ang mga sundalong Pilipino na nag-aabang ay napanganga. Ang ganda, bulong ng isang korporal habang hinihimas ang gilid ng Type Negatibo 19 self-propelled howitzer. Ito ay makabago, digital, at mukhang mabangis. Malayong-malayo sa mga lumang kanyon na minana pa natin sa panahon ng Vietnam War. Kasama ng mga armas ang mga inhinyerong Hapon. Sila ay seryoso, magalang, at sobrang detalyado. We teach you. Fast. No time to waste, sabi ng head engineer na si Tanaka-san sa Barok na Ingalls. Nagsimula ang crash course training. Walang tulugan. Sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi, tinuruan ng mga Hapon ang mga Pinoy gunners kung paano gamitin ang automated targeting system. Input coordinates here. Computer calculates wind, distance, gravity. You just fire, paliwanag ni Tanaka. Dati, kailangan ng mga sundalo natin ng slide rule, mapa, at manual calculation. Ngayon, pindot na lang. Ang teknolohiya ay nakakamangha. At ang precision-guided munitions para sa ating mga fighter jets. Sabi ng mga Hapon, kaya nitong tamaan ang bintana ng isang bahay mula sa layong 100 kilometro. Sa loob ng 2 linggo, ang mga sundalong Pilipino na kilala sa bilis matuto o diskarte ay naging eksperto na. Sa live fire exercises sa Crow Valley, Tarlac, napuno ng palakpakan ang observation deck. 10 putok, 9 ang bullseye. Halos walang mintis. Si Defense Secretary Teodoro, o ang kanyang kahalili sa kwento, ay napangiti habang nanonood. Ito na ang pagbabago, bulong niya. Tinawagan ng gobyerno ng Pilipinas ang embahada ng Japan. Salamat, ang simpleng mensahe. Sa oras ng kagipitan, nalaman namin kung sino ang tunay na kaibigan. Pero ang tunay na pagsubok ay wala sa training ground. Nasa frontline ito. Bumalik tayo sa hangganan. Ang kalaban ay kampante. Araw-araw nilang binobomba ang ating mga posisyon at akala nila ay wala na tayong ibubuga. Ang morale ng mga sundalo sa trenches ay mababa. Pagod, gutom at galit. Pero noong kalagitnaan ng Agosto, nagbago ang ihip ng hangin. Isang batalyon ng Philippine Army Artillery Regiment, bitbit ang mga bagong Japanese howitzers, ang tahimik na pumwesto sa mga bundok. Target acquired. Supply trucks ng kalaban. Distance, 40 kilometers, sabi ng forward observer sa radyo. Sa loob ng command vehicle, ang Pilipinong commander ay huminga ng malalim. Fire mission. At Inouye command. Ang mga bagong kanyon ay umungol at gumalaw ng kusa, itinututok ang kanilang mga nguso sa langit base sa computer data. Pumutok. Ang dagundong ay yumanig sa kabubatan. Sa kabilang panig, sa kampo ng kalaban, ang mga sundalo nila ay nagtatawanan habang nagkakarga ng supply. Bigla na lang, walang babala, bumagsak ang impyerno. Isang matinding pagsabog ang tumama eksakto sa gitna ng kanilang konvoy. Hindi sa gilid, hindi sa malayo, sa gitna mismo. Wasak ang mga truck. Sunog ang mga bala.
Bago pa sila makabawi, sunod-sunod na ang dating ng mga shells. Ang rate of fire ng Japanese howitzers ay 6 na bala kada minuto, doble ng bilis ng dati nating gamit. At dahil automated ang loading, hindi napapagod ang mga sundalo natin. Ang kalaban ay nataranta. Saan galing yon? Paano nila tayo naabot? Sigaw ng kanilang radyo. Sinubukan nilang gumanti ng counter-battery fire, pero ang mga Japanese howitzers ay shoot and scoot, pagkaputok, alis agad. Pagbagsak ng ganti ng kalaban, wala na doon ang mga Pilipino. Sa himpapawid, dumating naman ang resback ng Philippine Air Force. Ang mga negatibo 16 na, kargado ng Japanese guided bombs, ay lumipad ng mataas, malayo sa abot ng air defense ng kalaban. Mula sa layong 100 kilometro, pinakawalan nila ang mga matatalinong bomba. Ang mga bombang ito ay may sariling pakpak at utak. Lumilipad sila na parang glider, tahimik at hindi nakikita ng radar. Sa command center ng kalaban, na nakatago sa ilalim ng camouflage nets at concrete bunkers, akala nila ay ligtas sila. Bigla na lang, isang bomba ang pumasok sa bintana at sumabog sa loob. Blackout. Putol ang komunikasyon ng kalaban. Ang kanilang mga general ay napatakbo palabas, sugatan at tuliro. Ang balita ay kumalat sa buong frontline. May bago silang sandata. Hindi natin kaya, sigaw ng mga sundalo ng kalaban. Ang mga Pilipinong sundalo, na kanina lang ay nagtatago sa mga butas, ay tumayo. Ramdam nila ang pagbabago. Ang tunog ng mga Japanese artillery sa likuran nila ay parang musika ng tagumpay. Ayan na! Bumawi na tayo, sigaw ng isang sarhento. Lusob mga kababayan! Sinimulan ng Yi na bawiin ang mga nawalang teritoryo. Ang mga outpost na inagaw ay isa-isang nabawi. Ang mga tangke ng kalaban ay naging scrap metal dahil sa precision strikes. Ang mga supply lines ng kalaban ay pinutol. Ang mga truck na galing sa kanilang Big Brother, China, ay hindi na makarating sa frontline dahil binobomba ito ng ating Air Force gabi at araw. Dahil sa thermal cameras ng mga Hapon, walang gabi para sa kalaban. Nakikita sila kahit sa dilim. Dumating ang Setyembre. Ang tide of war ay tuluyan ng bumaligtad. Ang kalaban ay gutom, walang bala, at putol ang komunikasyon. Nagsimulang sumuko ang kanilang mga tropa. Ang ilan ay tumakas, iniwan ang kanilang mga armas. Sa isang field hospital, nakita ng mga doktor na Pilipino na kahit ang mga sugatan nating sundalo ay mataas ang moral. Dots, gamutin mo ako agad. Gusto ko nang bumalik sa laban. Ang sarap gamitin ang bagong kanyon, biro ng isang sundalo. Ang tagumpay ng Pilipinas ay naging headline sa buong mundo. Si James, isang Amerikanong military expert, ay napanood sa CNN. Sa totoo lang, sabi niya habang umiiling, hindi ako naniwala noong una. Akala ko matatalo ang Pilipinas sa firepower. Pero ang mga kagamitang galing Japan. It changed the game. Hindi ko inakala na ganito kalakas ang teknolohiya ng Tokyo. Ang mga dyaryo sa Europa at Amerika ay nagsimulang mag-ulat, Japanese weapons turned the tide in Southeast Asian War. Nakita ng mundo na hindi lang sa anime at kotse magaling ang Japan. Ang kanilang defense industry ay top tier. Ang presyo, mas mura kaysa sa Amerika. Ang delivery, mas mabilis kaysa sa Europa. Ang performance, walang mintis. Noong Oktubre, ang kalaban ay wala nang magawa kundi umatras. Ang gobyerno ng kalaban, implied Cambodia proxy, ay napilitang humingi ng ceasefire. Ang kanilang Prime Minister ay nanawagan sa Wien, nagpapakabiktima ngayon, gayong sila ang nagsimula ng gulo. Pero hindi tumigil ang Pilipinas hanggat hindi nasisiguro ang seguridad ng bansa. Ang pressure ay nanatili hanggang sa mapilitan ang kabilang panig na umupo sa negotiating table sa Bangkok. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tagumpay ng Pilipinas. Ito ay naging showcase para sa Japan. Ang ibang bansa sa ASEAN ay nagising. Ang Vietnam, na may problema rin sa China, ay lihim na nakipag-ugnayan sa Tokyo. Gusto namin ng kung ano ang meron ang Pilipinas. Ang Indonesia at Malaysia, nakita ang bagsik ng Type Negatibo 19 howitzer sa mga video sa TikTok at Facebook, ay nagpadala agad ng delegasyon sa Japan. Maging ang mga bansa sa Europa at Middle East, Saudi Arabia, Lithuania, Romania, ay pumila para bumili ng armas sa Japan. Sa taong 2025, ang defense exports ng Japan ay dumoble. Ang mga pabrika ng Mitsubishi,
at iba pang kumpanya ay naging abala 24 paghahati 7. Ang dating bansa na kilala sa pasipismo ay naging arsenal of democracy para sa mga bansang naapi. Habang nagdiriwang ang mga sundalong Pilipino sa nabawing hangganan, habang kumakain sila ng mainit na corned beef at kanin kasama ang mga Hapon na technical advisors, hindi maiwasang isipin ang kasaysayan. 70 taon na ang nakalilipas, ang Japan ay nasa ilalim ng abo. Wasak ang Tokyo. Gutom ang mga tao. Ang Pilipinas naman ay wasak din dahil sa digmaan kung saan kalaban natin ang Japan. Noon, kinasusuklaman natin sila. Noon, umaasa lang ang Japan sa limos ng Amerika para mabuhay. Walang mag-akala na ang bansang iyon ay babangon at magiging higante ng teknolohiya. Mula sa paggaya ng teknolohiya ng iba, natuto silang gumawa ng sarili. Mula sa maliliit na piyesa, nakabuo sila ng mga barko, eroplano, at ngayon, mga armas na nagliligtas sa mga kaibigan nila. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa giyera. Ito ay tungkol sa resilience. Ang Pilipinas, na laging minamaliit ang kakayahan, ay nagpakita ng tapang. At ang Japan, na dating kaaway, ay naging sandigan. Sa huli, napatunayan ng Pilipinas na sa tamang kagamitan at sa likas na tapang ng Pinoy, walang mananakop ang magtatagumpay. At sa tulong ng teknolohiyang Hapon, ang ating karagatan at hangganan ay mananatiling atin. Ang agila at ang araw ay magkasama ng lumilipad.